scenes may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kad Julan Sures sa kanyang programang Batikos, Gulpe de Gulat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat sa ngalan ng ating katandem, Kadyon Ansures. Ito po yung inyong lingkod, Jake Ortiz. Tayo po ay kung sa basketball pa, substitute ngayon, Tayo dahil sa kadahilan na ang ating kasama, Kadyon, ay meron may meeting sa ngayon, mahalagang mga pag-uusap, At hindi natin alam ang detalye. Pero anyway, tayo po ay samahan nyo kami. Samahan nyo ako sa loob ng isang oras na pagtatalakay sa mga issue at pagbibigay sa inyo ng impormasyon dito po sa nangyayari. Hindi lang po dito sa atin sa Pilipinas, kundi sa ibang parte ng mundo, mga kababayan. Pagpapaumanhin nyo, kuminsan kasi medyo excuse me, yung ating lalamunan ay alam nyo kaya ako'y namahinga na sa pagbo-broadcast sa ere. Dati tayo for the past almost 15 years, tayo po ay nasa radyo, nag-BL tayo, DWBL, for a time, may kaunting nasama ako doon sa DWIC. At matagal din ako sa DWAT. At tayo po ay namahinga muna dahil yung sa kadahilan na yung ating boses ay nagasgas na ng gusto sa araw-araw nating pagbibigay ng impormasyon sa ere ng mahahalagang mga impormasyon tungkol sa history, geopolitics, economics, international economics, international politics. Sa local ang ating mga issue ay malawak po ang scope. Alam ni Kadyon yan. Nakasama natin si Kadyon doon sa DWAT. So yun ay hayaan yung tayo po ay sama-sama tayo, isang oras lang ho. At tayo magbibigay ng mahalagang informasyon. At alam nyo, itong inyong lingkod, pag ako po ay nag-discuss sa mga issues, objective po tayo, as a journalist, as a broadcast journalist, yung aking pinapairal na polisiya, tayo po ay walang bias. Objective lang, Wala ho tayong kinikilingan, walang kinakampihan, ay nga. Pero tayo ay nagda-dissect po ng mga issues ng objectively with a certain degree of accuracy. Hindi natin masasabing 100% yung mga informasyon na masasabi ko, pero almost. Kasi yun po ang sa mga journalist po na mga worth its salt ng tawag namin diyan. Yung mga journalist kasi yan po ay responsible to give you accurate and factual information without any bias, mga kababayan. So, tuloy-tuloy ho tayo. Isang oras po ito, mga kababayan. At kay Ray, magandang hapon po at salamat. At kayo po ang aking co-pilot. Sabi nga nila sa ere. Kung tayo po ay nasa mainstream, sa radio station, samahan nyo kami ni Ray sa ngayon at sa ngalan ni Kadyon Ansures sa kanya itong programang ito. So ngayon mga kababayan, kahapon po
si Pangulong Duterte naggawad ng kanyang his last SONA, State of the Nation Address. It is a requirement sa konstitusyon natin na ang Pangulo ay magbigay ng State of the Nation Address. Kasaad yan sa ating konstitusyon. At alam nyo, itong State of the Nation Address, kahit alam na natin ang gist kung anong sasabihin ng ating Pangulo, inaabangan pa rin yan, of course. Dahil gusto nila ng taong bayan, yan ay mapakinggan galing po sa bibig mismo ng ating Pangulo. O sabi nga nila sa English, from the horse's mouth. Si Pangulo Duterte, yung natural ang kanyang sasabihin kung anong kalagayan ng ating bansa sa ngayon. Yung katotohanan. Hindi naman mapaipagkaila sa ngayon dahil po diyan sa napakabilis po ng communication sa ngayon. Katulad nga nitong programa ni Kadyo na ito, nakakampi, sa Kakampi Radio, yung Gulpi Dugulat, ito maaring nakakarating na ito sa ngayon mismo, in real time. May mga nanonood po yan ay nakikinig sa ibang bansa, na ibang time zone kaysa sa atin. So, si Pangulong Duterte, ang kanyang sinasabi, at reading between the lines, mayroon siyang kuunting regret. Yung medyo hindi mo naman mababago ang history. Hindi mo naman natin mababago yung nangyari na katulad ng COVID-19, na katulad ng kanyang sinabi, na sana tayo ay, alam nyo, kahit na yung World Bank at yung mga financing institutions at saka mga rating agencies niyan, katulad ng Fitch, Goldman Sachs, malalaking mga bangko na nagpapautang, ay tayo ay nakabungad na before the pandemic, before the COVID-19. Nakabugad na ho tayo sa tinatawag na status na upper middle class country. Ando na. Na tayo, nakaamba. Kasi alam nyo, pag tumataas ang gross domestic product ng isang bansa, kaalinsabay ng pagtaas ng per capita income ng mga tao na nagtatrabaho, yan ay ang status niyan, tumataas din. Tumataas ng kaunti. At yun ang pinagbabasihan naman ng nagpapautang. Ito, mind you, mga kababayan, pag pinag-usapan ang national debt o yung utang, DEBT, sinasabi ng mga financial analyst na ang Pilipinas, ang ating GDP, yung ating debt to GDP ratio is 60%. Okay? Ang utang natin, kung $300 billion ang ating ekonomiya, kung 60% yan, ang utang natin nasa 180 billion dollars. Okay? Yan ay hindi nakakabahala, mga kababayan. Dahil ito, sasabihin ko sa inyo, katotohanan. Walang bansa na walang utang. Ang walang utang na bansa, ang ibig sabihin yan, walang nagtitiwala na lending agency na katulad ng Asian Development Bank, ng World Bank, International Monetary Fund at malalaking mga bangko, dahil hindi siya worthy, hindi siya credit risk, hindi siya pwedeng pautangin kasi napakalaki ng credit risk kung sakasakali. Tayo sa Pilipinas, wag ko kayo maniwala pag sinasabi nila na mahina ang ekonomiya natin, na tayo tagilid. Hindi totoo yan, mga kababayan. Ang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas, nang hindi pa ho tayo nadali
Lahat naman ng bansa nadali ng COVID-19. We are almost nasa $300 billion ang ating total gross domestic product. Ano ba itong gross domestic product o GDP? Ito yung total goods and services that is being produced by the country. Lahat po ng negosyo, lahat ng data na yan. Kinokulate yan at saka tinototal. So, bago tayo nagkaroon ng pandemya, ano ang ating GDP growth, yung pag-unlad ng ekonomiya, ika nga, pag tinignan nila sa economics. Yan po ay, alam niyo mga kababayan, ini-measure po yan sa growth na tinatawag, yung pag-unlad. Sinasabi nila 6%. Before the pandemic, we are around 6.7%. Kung ang ibig sabihin yan, kung meron kang $300 billion na GDP, with 6% growth, the next year, you'll be around 318 or 320 billion. So tuloy-tuloy yan. Hanggang lumalago ang negosyo, lumalago ang ekonomiya ng Pilipinas. Marami hong nakikinabang dyan sa paglago ng ekonomiya. Yun po ang minimeasure madalas, most of the time, ng World Bank at mga financial institutions. Na masasabi nila, Pilipinas, safe mag-invest dyan. Pero ang rating natin hanggang sa ngayon, mga kababayan, sa Fitch, BBB+. Anong ibig sabihin yan? Yun po yung investment grade natin. Anong ibig sabihin yan? Pwede mag-invest sa Pilipinas. Kaya wag po tayong maniwala. Doon po sa nagsasabi na mga kalaban po nitong administrasyon na ito na bagsak ang ating ekonomiya. Hindi totoo yan. Ang ano tawag nila diyan, yung pumipigil para lumakas ang ating ekonomiya sa ngayon, ito yung pandemya. Kahit saan pa bansa, ganun din ang katayuan. Yung pandemya na madalas may lockdown tayo, kaya makikita natin na ang ating mga economic managers sa IATF, yung sila Secretary Dominguez sa DTI, medyo atubili po pag sinabi na magla-lockdown. Kaya lang, wala din naman magawa ang ating gobyerno dahil sa gusto mo pigilan ang pagdami ng COVID-19, lalo na ngayon, Delta variant. So parang ang ating pamahalaan sa ngayon ay nanunulay sa alambre. Nakita niyo po yung mga sa circus, yung mga tumutulay sa alambre na may hawak po na mahabang bar o pole. Dala-dala po nila. Ganyan po ang katayuan ng ating pamahalaan sa ngayon na kung hindi nila mababalanse, babagsak ang ating ekonomiya. Dahil without any economic activity, babagsak ang ekonomiya ng isang bansa. Naramdaman po yan sa United States of America na bumagsak by almost 70% yata ang kanilang gross domestic product sa isang quarter. Last year po yan, nung isang taon. Ang Amerika napakalakas yan. Alam nyo, pag pinag-usapan na ekonomiya, mahirap po unawain. Kaya tayo ako po, alam nyo, hindi ako masasabi economist. Pero alam nyo na nag-aaral tayo sa kolehiyo. Ako po yung aking minor na natapos, economics. So kahit pa paano, meron ho tayong kaunting background kung paano kumilos ang ekonomiya. So mga kababayan, si Pangulong Duterte, sinabi niya, as we approach, sabi niya, as I approach the end of my term, ang sa kanya na lang,
wala na siya nung visions o outlook, ano. Kundi ang maaalala na lang natin kung ano ang kanyang nagawa. Kasi alam niyo, yung patapos na term na presidente, ipinapaubaya niya na doon sa susunod sa kanya yung mga visions na yan. O nangangarap ako na ganito ang mangyayari sa atin. Di kahon na yan. Alam na yung direksyon, economic direksyon natin, ano, na katulad ng naumpisahan po ni Gloria Macapagal Arroyo, ando na yung direksyon ng ekonomiya, pagpalago ng ating ekonomiya, paghikayat sa maraming mga foreign direct investors, mga investors na maglagay ng kanilang mga factory sa Pilipinas. Dahil yun po ang isa sa pangunahin na mga faktor na nagpapaunlad po sa ekonomiya. Ang ating pong bansa with the 111 million citizens, no, population natin, napakalaking merkado po yan, mga kababayan. This is a big market for any company that wants to put up or set up their manufacturing in the Philippines, ano. Yung local market, malaki. No? Kaya yun ang isa sa mga pinag-aaralan ngayon sa Kongreso, yung pagbabago doon sa economic provisions ng ating konstitusyon, ano, para maalis yung restrictive. Kasi tayo lang ho ang may ganyan eh. Restrictive, nakalagay sa ating konstitusyon na ang any business na mailagay po sa Pilipinas dapat po ay 60% ay pag-aari ng Pilipino at 40% ang pag-aari ng mga foreigners, no. Yan ay dahil po ang nagbalangkas po ng konstitusyon natin itong 1987. Konstitusyon, yung core konstitusyon, yun po ay nabalangkas po ng mga kasama po yung mga oligarko diyan eh. Kaya yan ay proteksyon sa kanilang interes. Pero ang katotohanan, mga kababayan, tapos salat sa kapital po dito sa Pilipinas. Kahit pagsama-samahin mo yung mga malalaking negosyante na yan, hindi sapat ang kanilang puhunan to set up katulad yan yung mga basic na mga industries na talagang pag mayroong ganyang industry ang isang bansa, patungo na sila sa isang tinatawag na economic status. Nasa third industrial revolution. Alam niyo, kung may panahon lang ako, pwede ko i-discuss sa inyo yung mga industrial revolution na yan eh. Sa ngayon po, ang mga maunlad na bansa nasa fourth industrial revolution na. Ang pinag-uusapan nila ngayon sa kanilang mga ekonomiya, yung artificial intelligence na, yung mga robotics na. Yung mga sasakyan, mga kotse, mga bus na yan, ay wala na ho driver. Robot na ang nagpapatakbo. Artificial intelligence. Kaya sinusulong nila yung 5G na yan. At saka yung dinidevelop ni China na 6G. Yun po kung kayo po gumagamit ng cellphone, alam naman natin na yung karamihan sa atin ginagamit ngayon, 4G, fourth generation. So, fifth generation na. Diyan na papasok yung artificial intelligence. So, diyon ang economic status ng isang bansa kung nasaan na. Tayo sa Pilipinas nasa second industrial revolution pa lang tayo, mga kababayan. Dahil wala pa ho tayong tinatawag na mga katulad ng mga integrated steel plants o steel industry. Yung ibig sabihin ng integrated steel industry, simula doon sa pagmina ng iron ore, kasama yung mga nickel na chromium at saka mga coal na yan o coke na tinatawag, pinaghalo-halo, maraming steel products na magagawa. Hindi lang ho yung kabilya, hindi lang yung mga plates, kundi napakarami ng produkto downstream na pwede gawin para magkaroon ka ng tinatawag na isang industrial integrated steel industry.
Simula sa pagmimina hanggang doon sa finished product. Ang China, marami niyan. Ang United States of America, sa Europe, Germany. Diyan nag-umpisa ang kanilang pag-unlad ng kanilang bansa. No? United Kingdom, France, yung maunlad na bansa, Japan. Meron, dito kukunin sa atin yung mga raw materials, miminahin sa atin, dadalhin sa Japan, katulad ng copper concentrate. Ano? Pag dinala sa Japan yan, pagbalik dito sa atin sa Pilipinas, yan ay alambre na. Wala ko tayong factory na ganyan. So, si Pangulong Duterte, wala na ho siyang vision. Pinapaubaya na niya yan sa susunod sa kanya. No? Ang kanyang sinasabi niya dito, ako inaano ko lang itong alam niyo, yung tinatawag nating yung pag tinawag mong summary na hindi natin pag-usapan na lahat ng kanyang sinabi. Yung sinasabi, our economy with investor confidence was poised to leapfrog into the company of the world's fastest growing economies until the COVID-19 pandemic stole everything. Tama siya dito. Objectively, mga kababayan, tama siya. Ando na ho tayo eh. Yung ang ating ekonomiya napapasok na sa tinatawag natin kanina na sinabi ko na high middle class income na ekonomiya. Kaya yung mga investors, andun yung confidence. Kasi alam niyo ho, mga kababayan, ang isang bansa na kahit maraming population, kung ang kanilang ekonomiya ay bagsak, na sinasabi, wala hong mag-i-invest doon. Kasi alam nila na walang financial capacity o purchasing power ang tao na makabili ng produkto na kanilang i-manufacture. Katulad ng China, mga kababayan, ang China ho, last year, naiahon nila sa extreme poverty na tinatawag ang 800 million na Chinese sa China. At unti-unting naiangat na ilagay doon sa middle income. Kaya malusog ang ekonomiya ng China dahil sa malakas ang kanilang middle income class. Ito yung mga tao na mayroon silang disposable income. Pag tinawag natin sa economics yan, disposable income. Anong ibig sabihin ng disposable income? May sobra ka kaysa doon sa gumastos ka sa basic necessities mo. Rental ng bahay o amortization, bayad sa sasakyan mo na binili, pagkain, utilities, sa damit mo, meron ka pang naiwan na income, na pera. Ang ibig sabihin niyan, may disposable income ka. So pag may disposable income ka, pwede kang, may bago ako nakita na damit. Bibili ako niyan. Save na yung para sa pagkain mo, save na yung rental mo sa bahay, save na yung ando na yan. So pag may disposable income, ang maraming tao, umiikot ang ekonomiya. Ganyan po yan eh. Trading, umiikot ng ekonomiya. So ando na ho sana tayo. Pero wag ho tayo magkaroon ng, wag tayo malungkot. Don't despair. Pag natapos itong COVID-19, mga kababayan, balik ulit tayo. Tayong mga Pilipino, ang tawag sa atin, resilient. Ang ibig sabihin, yung lahat ng mga dagok na dumadating sa buhay natin, nalalagpasan natin yan lahat. Resiliency, ang tawag diyan. Nalalagpasan natin. O considering na tayo, ang Pilipinas po ay isa po sa
madalas na lang mayroong tinatawag na natural disaster. Bakit? Disaster prone country. Bakit? Una-una, nasa ring of fire tayo. Yung nasa tinatawag tayong ring of fire, maraming volcanic activities. May sumasabog na bulkan, mayroong earthquake, nakaharap din tayo sa Pacific Ocean. Pag namuo yung bagyo, ang unang tinatamaan, Pilipinas. So, andun ho tayo. Hindi nawawala yan. Katulad din ng Japan. Ang Japan, ganun din. Sila ay nasa ring of fire din. Kita naman yung tsunami nang nangyari po ng kailan ba yun? Yung tsunami doon sa Japan. 10,000 na tao namatay. Yung isang nuclear power plant nila nasira. So, hindi ko na maalala kung kailan yun. That was 5 years ago ata o 6 years ago. O 2011. Anyway, nangyari po yan. Naglindol sa Tokyo. Madalas na lang nililindol ang Japan. Pero nakita naman natin ang Japan, yung pag-unlad ng kanilang ekonomiya, resilient din sila, nakatulad natin. Pero mas masipag sila kaysa sa atin. Dahil doon naman sa Japan, ang klima nila malamig. Hindi ho pwedeng patamad-tamad ka doon. Pag malamig o isang bansa, kailangan nag-ipon ka na ng panggatong mo. Pang-init mo pagdating ng winter. Nakaipon ka na ng pagkain mo. Kung hindi mo, matay ka sa gutom. So ganyan po yan. Kahit parehas tayo na disaster prone, magkaiba ang kultura. Now, alam niyo yung discussion sa culture na yan, mahabang discussion yan. Kasi kung ako'y magdi-discuss yan, baka 2 episode po bago ko matapos yung discussion sa culture ng 5 bansa na yan. Vietnam, Cambodia, Korea, Japan, and China. Yung Confucius folks nasa isip nila. Now, anyway, si Pangulong Duterte, anong mga kanyang nagawa sa ating bansa? To be objective, may mga tao na hindi gusto si Pangulong Duterte. Normal po yan. You cannot please everybody, ika nga. May mga tao na galit. Okay, normal din yan. Because of your political bias. But objectively, pag tiningnan natin yung kanyang mga accomplishments, natin, Pilipinos, pamumuno po ni Pangulong Duterte, yung kahapon nga may kausap ako katulad dito sa drug campaign. Nung doon daw sa kanila, hindi ko na babanggitin kung saang lugar, isang maliit na bayan doon sa Visayas. Alam mo, sabi niya doon sa amin nung panahon ni Noynoy, ni Gloria, yung mga past, before Duterte's time. Ang shabu, openly, nabibenta. Hindi nahuhuli. Ang daming addict daw sa kanila. Nakakatakot. Probinsya na yun, sabi ko, dito sa amin, lalayo ka pa Nung panahon na yan, 50 pesos lang nakakabili ng shabu. Openly din. Alam mo kung sino nagbibenta. Alam ng pulis kung sino nagbibenta. Pero walang ginagawa. Wala ho kasing campaign against illegal drugs at the time. Now, yung isa sa accomplishment yan, maaaring walang magsasabi, may EGK. Pero mga kababayan, alam naman ninyo, law enforcement yun Yung drug na yan, may batas tayo laban dyan. So pag law enforcement, alam naman ninyo, itong mga drug lords na ito, itong mga drug pusher na to, malalakas ang loob yan So lumalaban. Anyway, under investigation yan. So ano pa ang nagawa po ni Pangulo Duterte? Itinaas po ang sahod nitong mga pulis at ng military para
ay sila po ang nakaharap po dyan sa mga insurgency na yan. Ano? Sa drug campaign, sila ang nakaharap. So natural lang na kailan itaas dahil sa mahabang panahon, nagbubuwis ng buhay itong mga taong ito, pero napakaliit ng kanilang kinikita. Ano? So isa po yan sa mga accomplishments. Yung paglaban, pagsugpo, yung talagang puspusa na laban dito sa mga komunista na NPA, itong CPP-NPA. Alam niyo, ang laki ng perwisyong idinulot sa atin ito, sa kanayunan, itong mga NPA. Hindi na ho ito yung mga ideologues na naniniwala sila doon na sa ideolohiya ni Karl Marx at saka ni Lenin o ni Mao Zedong. Ito banditry na eh. Pag ikaw nagninegosyo sa kanayunan, pag hindi ka nagbibigay ng revolutionary tax na sinasabi, maaaring saktan ka nila, maaaring sunugin yung pananim mo. O maaaring kung ikaw may palaisdaan, sila pa mag-harvest. Nangyayari po yan, mga kababayan. Ano? So ito, sa ngayon, puspusan na ginagawa ng kampanya nitong ating pamahalaan laban po dito sa mga komunista. Alam niyo, hindi masama ang komunista ang communism. Ang masama yung tao, nakatulad ng dito sa atin sa NPA, mga NPA, na naging perwisyo sa taong bayan. Ano? Pero ang ideolohiya ng communism, walang masama doon kasi ideology yan eh. Kaya lang, napatunayan na hindi umubra ang communism sa buong mundo. Ang Russia, hindi na komunista. Ang naiwan na lang na bansang komunista, Cambodia, Cuba, North Korea, itong China, at mayroon pang isa, hindi ko alam kung Yemen, no? Parang meron pang ganun na may naiiwan pa na isang maliit na bansa na komunista. Laos pala. Laos, I should say. So, hindi masama ang communism kung tama po ang pagpatakbo. Kasi kung titingnan natin, alam nyo itong communism at capitalism, these are only economic systems, mga kababayan. Na brainwash lang tayo na ang communism masama. At nakita natin na itong mga komunista dito sa atin, itong CPP-NPA, gumagawa ng karahasan at gumagawa nitong mga terrorizing and extortion. So, kita naman natin ang China. Ang China, maybe in 5 years' time, will be the #1 economy sa buong mundo. Ano? Pawawala ho yung hegemony ng Estados Unidos. Papaliwanag ko sa inyo yan sa darating na mga panahon. So, itong si Pangulo Duterte, ang isa niya rin na talagang tinututukan ngayon, yung ma-rehabilitate po ang Marawi City. Alam naman natin na dahil sa Islamic, yung mga terrorist din, na katulad ng Mautigang, ay nasira po yung Marawi. Ano? So, marami hong ginagawa ngayon na mga kalsada, napakarami na ginagawa po na mga katulad yung subway system na magagaling po ng Valenzuela hanggang po sa airport yan, hanggang po sa FTI sa Taguig. Yan ay inuumpisahan na sa ngayon. At marami pa hong naka-line up na mga project. May mga nagsasabi, yan naman ay pribado ang gumagawa niya. Ganito po yan, mga kababayan. Ang tiwala ng mga negosyante, yung tinatawag na business confidence, napakahalaga po niyan. At nakadepende po yan sa nakaupo na administrasyon.
Alam nyo, napaka mahalaga o importante na bagay po yung business confidence. Na maggagawa ka ng isang project na alam mo, suportado ka ng pamahalaan. Nangyari na po sa atin yan. Hindi ko sinisisi. Ito ay atin lang objective discussion lang itong ginagawa natin. Nakatulad po ng nakaraang administrasyon ni Presidente Aquino, the third. Nung siya po ay Pangulo, ang una niyang ginawa, yung pag-abrogate doon po sa kasunduan sa Belgium, yung dredging o pagpapalalim sa Laguna Lake, na ang nag-finance noon yung Belgium mismo. Pinautang tayo ng Belgium sa mababang interest, sila yung magdi-dredge. Isa pong yung Belgian company na magdi-dredge, yun ay talaga isa sa mga pangunahing dredging company sa buong mundo. Alam niyo yung dredging, yung naghuhukay, huhukayin yung Laguna Lake at saka gagawa po ng highway, palibot. Ano una ginawa ngayon ni Noynoy Aquino? Na-abrogate po yon yung ganyang ang kontrata. At tayo ay hinabla ng Belgian company na yan sa permanent court, sa international court. Hinabla tayo at nagbayad tayo ng danyos perjuicios ng almost 800 million pesos. Dahil sa abrogation na yan. Hindi tinuloy. So, isa po yan sa naging pangunahing dahilan ng pagbabaha po dito sa atin sa Metro Manila. Dahil isa po sa solusyon sana, yung pagpalalim na yan sa hukay doon sa Laguna Lake. Anyway. So, nawalan po ng business confidence yung mga negosyante. Ba't kami mag-i-invest sa Pilipinas? Pwede baguhin ng Pangulo ang kontrata. Now, sasabihin naman ng ibang mga bumabatikos kay Pangulong Duterte, bakit binago ang kontrata nung Manila Water at saka Maynilad? Bakit nga hindi babaguhin? Dahil ang kontrata na yon one-sided, mga kababayan ko. One-sided. Ang ibig sabihin ng one-sided contract o onerous contract, pumapabor lang doon sa mga kumpanya na yan. Katulad ng Manila Water, katulad ng Maynilad. Pumapabor sa kanila na kahit na ang pamahalaan ay hindi ho pwedeng mag-question o tanungin ang kanilang pagtataas, arbitrary rate increase. At kung questionin ng pamahalaan, magbabayad ng danyos ngayon ng pamahalaan. Ihahabla po nila. So, onerous contract yun. Pabor sa kanila. Nagbabayad tayo. Kung matatandaan ninyo, kung binabasa ninyo ang inyong water bill, nagbabayad tayo doon sa kasama yung mga waste disposal. Wastewater disposal, pero wala pala ginawa na wastewater disposal system. So, onerous contract yan. At nakita naman natin anong ginawa ni Pangulong Duterte. Nilabanan yung mga oligarko. Bakit hindi ko nagawa yan panahon nila Gloria, panahon ni Noynoy Aquino, Anoynoy, na baguhin ang kontrata na hindi ko nila tiningnan uli kung yan ay pabor sa taong bayan. Nakita po ni Pangulong Duterte, hindi pwede ito. Hindi pabor ito sa taong bayan. Onerous contract ang tawag dyan. Pero laking kaibahan. Yun ay pabor sa taong bayan. Yung na-abrogate na kontrata ni Noynoy, yung dredging, iba namang kalagayan po yun, mga kababayan. So, abrogation na nakapinsala
nakadulot ng pinsala po sa atin dahil yung pagbaha. Yun namang abrogation sa kontrata laban sa mga oligarko, nagpabago naman. Naging pabor ngayon sa pamahalaan, naging pabor ngayon sa taong bayan, mga kababayan ko. So yun pong kaibahan. So ang business confidence ng tao, ng mga negosyante, katulad yan, si Ginoong Ramon Ang ng San Miguel. Magtatayo sila ng bagong highway sa gitna po ng Pasig River. Simula po doon sa C6. Doon po sa Taguig. Doon po sa, alam nyo, yung C6 na yan, papunta na sa Taytayan ang Uno. Maglalagay sila ng bagong doon, highway. Dito, mula doon, babagtasin po yung kahabaan po ng Pasig River all the way sa Manila City. Binondo siguro ang pinakaano niyan, na yan po yung mag-uugnay naman papunta doon sa bagong ginawang highway doon na papunta naman sa Bulacan. Ang purpose doon ni Mr. Ang, dahil sila ay magko-construct ng airport, ng airport sa Bulacan, magko-connect po yun, mga kababayan. Pero ang laki pong idudulot na ginhawa po niyan sa atin, at lalong-lalo na po sa mga taga-Eastern Rizal, yung mga bandang Taytay na yan, Binangunan, Anguno, at Tipulo, na kung sila pupunta ng Maynila o pupunta ng Bulacan, hindi na sila dadaan sa Ortigas, sabi nyo. Doon na lang sa highway na nasa gitna po ng Pasig River. Yan ay inuumpisa na nila ngayon, yung pagpapalalim, At yung, of course, inuumpisa na nila yung mga studies. Maaring anytime this year, bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte, yan po yung umpisa na nila, mag-groundbreaking na sila. Pero ang laking bagay niyan, mga kababayan, kahit na magbayad ka ng toll, yung oras naman at saka yung gasolina na iyong matitipid, ay nako, napakalaki po, mga kababayan. Pupunta ka sa airport, darating ang panahon ng airport po natin nasa Bulacan na. Pag natapos yung malaking airport na gagawin doon ng San Miguel Corporation. So, yan ay kung walang tiwala ang mga investors o yung mga negosyante, walang magtatayo ng ganyan, mga kababayan, ng ganyang klaseng mga projects na bilyon-bilyon na pera ang magiging puhunan. So ano pa ang mga ginawa po ni Pangulong Duterte? Yung isa sa napakahalaga, mga kababayan, yung Ease of Doing Business Act. Na kung dati napakarami ng mga kasabay nito yung ARTA, Anti-Red Tape Administration. Na kung dati napakarami ng mga requirements at delay pagdating po sa mga projects, sa ginawa ni Pangulong Duterte na yan, napabilis po. Ganito, kikwento ko sa inyo, mga kababayan. Ganito. Ang ease of doing business, maraming bansa, lalo na ngayon yung emerging economies, katulad ng Vietnam, katulad po ng China. Bakit hindi natin pwedeng ang China? Madalas ko ini-example yan. Dahil lang China, napakalaki na ekonomiya na ngayon. Excuse me, dali lang Anyway, tuloy-tuloy tayo. Kung naririnig niyo ang pangalan ng Elon Musk, ng Tesla, yung gumagawa ng kotse na electric vehicle, truck, pick-up, kotse. Ang factory niya dati, nasa Estados Unidos, sa United States of America. Palugi na si Elon Musk. Maganda ang kanyang ideya na electric vehicle. Naisip ni Musk,
na mag-inquire sa China. Nagkataon na nakausap niya yung mga opisyalis ng Shanghai. Alam niyo yung Shanghai, napakalaking syudad yan sa China. Sentro yan ng kalakalan o trade sa China. Ngayon, nung siya ay nakipag-usap doon, sabi ng mga Shanghai government officials, o sige, magpatayo ka ng planta dito. Akala siguro ni Elon Musk, nagbibiro yung Shanghai, ano? So, nagbumalik siya sa China. Alam niyo mga kababayan, nakahanda na yung factory. Magdadala na lang doon ng makinarya si Elon Musk, yung Tesla, at saka mapatakbuhin yung factory. Magdadala na lang siya ng mga tao. Alam niyo sa China kasi marami hong mga factory workers doon na trained, ano? So naglagay sila ng mga robot doon. Sabi ko nga kanina, yung artificial intelligence, yun na yung ginagamit ngayon sa maunlad na bansa. In 9 months' time, si Elon Musk was able to produce the first car sa China at naibenta niya na. Lumaki yung negosyo niya. At hindi lang yan, pinautang pa siya ng isang bangko sa Shanghai ng around 2.3 billion dollars. Na ang interest po napakababa, ano? Mga 3% per annum lang, ano? Ngayon, nang lumaki na yung, that was in 2017 ata o 2018. Noong 2019, naisip po ni Elon Musk magtayo ng factory po sa Germany para sa battery. Siguro dahil doon, maaaring doon ang gagaling yung mga raw materials. Alam yung Germany, napaka-unlad na bansa niyan eh. Alam mo ba hanggang ngayon, simula ng 2019, hanggang ngayon, yung kanyang na-accomplish pa lang ni Elon Musk doon yung tinatrabaho pa lang nila, yung Environment Compliance Certificate eh. So, malaking kaibahan po ang sinasabi ko mga kababayan, kung maraming red tape po, na katulad sa atin, magtatayo ka ng factory dito, abutin ka ng siyam-siyam bago mag-manufacture. Isa po yan sa problema natin sa Pilipinas. Na hindi katulad sa Vietnam, katulad sa China, napakabilis po ng kanilang pag may magsabing o foreign investor yan, magtatayo ng factory dito. Ang kanilang hinihingi lang doon, okay, basta yung mga empleyado ninyo dito po manggagaling sa amin. Ano? Ang habol ng lahat na bansa, mga kababayan, kaya tumatanggap sila ng foreign direct investment. Katulad ng United States of America, kahit na yung China na yan, Vietnam, Europe na yan, tumatanggap pa rin hanggang sa ngayon, Japan, ng foreign direct investment. Dahil infusion of fresh capital at employment, yun po ang wala po sa atin, mga kababayan. So, isa po yan sa ease of doing business na nakikita po ng pangkat ni Pangulong Duterte na isang paraan para dumami pong investor sa atin sa Pilipinas. So sinabi ni Pangulong Duterte yan, the ease of doing business. So nagtayo siya ng ARTA, Anti-Red Tape Authority o Administration, para tingnan yan, mapabilis yung pagbigay ng mga permits. Kasi inuupuan yan eh. Kung hindi ka magbibigay ng padulas, hindi tatakbo ang papeles. So yun ang iniwasan ni Pangulong Duterte, corruption. Sinabi nga ni Pangulong Duterte, corruption is endemic in government. You cannot stop corruption. Nobody can stop corruption unless you overthrow government completely. Ibig sabihin nga nito, revolutionary government now. Ano? So, pagdating naman po sa foreign policy, mga kababayan, ito'y masyadong na issue, ito'y sensitibo na issue. Pero alam nyo, dito nakita natin yung astuteness ni Pangulong Duterte. Kaibiganin natin ang lahat, wala ho tayong kaaway. Nakikita ni Pangulong Duterte na itong China, alam nyo, pag diniscuss ko itong problema sa West Philippine Sea,
Mahaba ito mga kababayan. Huwag tayo maniwala dyan kila Carpio. Mas marami hong nakaukupa na Vietnamese doon, mga Vietnamese, kaysa Chinese. Nakikita ni mga Pangulong Duterte na hindi po mapigilan ang paglaki ng ekonomiya ng China. At maaaring sa darating na sa susunod na dekada, in matter of 10 years, napakabilis yan, makikita natin na maungusan po. Maaaring sa 2025 lang, maungusan na ng China ang United States of America. At ang magiging pangunahin na currency sa mundo ay ang yuan. Ang China, with 1.4 billion na tao, napakalaking merkado. Kaya lahat ho ng mga bansa nagkukumahog na magkaroon po ng trade agreement sa China. Katunayan, ang huling pinirma ng China na trade agreement, yung RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, dito po sa atin sa Asia. Japan, Australia, South Korea, ASEAN countries kasama ang Pilipinas at South Korea, pumirma po ng kasunduan yung Regional Comprehensive Economic Partnership. Nakikita na kasi nitong pangkat ni Pangulong Duterte yung kahalagahan po ng trade sa China. Sa katunayan, mga kababayan, ang China sa ngayon ang number 1 na economic and trading partner ng Pilipinas. Hindi ho yung United States of America, Ang Amerika, ang number 1 trading partner nila, China din. Ang Germany, ang European Union, ang number 1 trading partner nila is also China. So yun ang katotohanan, mga kababayan. Huwag ko tayo maniwala doon sa mga inagaw ng China, yung mga isla dyan sa West Philippine Sea. Alam nyo, yung Amerika, hindi tayo kakampihan noon sa laki ng negosyo nila sa China. Soya beans lang $29 billion worth ang pinapadala nila sa China na soya beans lang. Mais, yung karne ng baka, karne ng baboy, manok, at marami pa hong mga ini-export nila. That is almost $250 billion yan kada taon. So hindi ho maaaring mag-aaway sila na sabihin mo, magkakaroon ng gira yan. Mas magastos ang gira kaysa sa iyong negosyo, mga kababayan. Katulad yung Amerika, umatras doon sa Afghanistan. Gumastos sila ng mga $2.5 trillion in 20 years. Umalis sila, luhaan pa rin Bahag ang buntot nila. Talo sila, hindi naman nila natalo Taliban lalo na sa China, alam nyo mga kababayan, huwag tayo maniwala dyan. Sa mga katulad dyan dito sa atin, yung kila Carpio na yan, kila Albert Del Rosario na yan, huwag natin paniwalaan yan. Mga amboys yan mga American boys yan. So, si Pangulong Duterte, nakikita niya na ngayon, kailangan ang ating foreign policy equal. Kung ano trato natin sa Amerika, yun din ang trato natin sa China. Na magiging ang ating harmonious neighbor o trade relationship o economic relationship. So mga kababayan, yun po ang mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Pero hindi nawawala kay Pangulong Duterte na yung mga isla na yan na naokupahan ng China within our exclusive economic zone, atin yan Hindi naman nawawala alam nyo, mahirap ipaliwanag ang exclusive economic zone. Mahirap maunawaan po yan, mga kababayan. Pero that is not our sovereign territory. Tandaan nyo yan, hindi sa atin yan. Exclusive economic zone lang. Ang sovereign territory natin, it is within the 12 miles limit lang. Ang exclusive economic zone, 200 miles yan from our shores. Ang ating lang right dyan is the right to exploit
the natural resources, the mineral resources sa lugar na yan. Ano? Pero hindi natin pwedeng sabihin na teritoryo natin. Medyo masalimuot po na issue yan, mga kababayan. So anong ginawa ni Pangulong Duterte? Ang ating kakayanan na lumaban sa katulad sa bansang China o kahit Malaysia lang baka hindi natin kaya eh. So, yun ang kanyang ginawa ngayon na kailangan kaibiganin muna natin to. Na pagka dumating na sa panahon ng malakas tayo, malakas ng ating ekonomiya, ang ating armed forces may kakayanan na, kailangan, that is the time we will confront these problems. So yun po ang kay Pangulong Duterte ngayon, na ayaw niya magkaroon tayo ng military conflict laban po sa China. Sasabihin nila, duwag daw si Duterte, huwag tayo maniwala doon, mga kababayan. Si Duterte, si Pangulong Duterte, he is very pragmatic. Anong ibig sabihin ng pragmatism? Practicality. Practical. Wala naman ako makukuha dyan sa ngayon. Hindi naman pwede mag-drill ng oil ang China dyan dahil magrereklamo tayo. Hindi rin tayo pwede mag-drill ng oil dyan. Guguluhin tayo ng China. Di mag-ano na lang tayo. Magnegosyo sa kanila. At hayaan natin na darating ang panahon na tayo po ay maging isang malakas ang ating ekonomiya, maging maunlad na bansa tayo, malakas ang ating military. That is maybe the time that we will confront them militarily. But as of this moment, sabi ko nga, si Pangulong Duterte is a person that is very pragmatic, o practical. Wala tayong laban dyan, magnegosyo na muna tayo. At palakasin natin ang ating ekonomiya, magkaroon ng maraming trabaho ang ating mga kababayan, maging maunlad tayo. At kung maunlad na, that is the time maybe when we have enough resources to confront China militarily. But at this moment in time, hindi ho natin kaya, mga kababayan. At patapos na ho tayo sa ating programa. Sana ay nakapagbigay kami ni Kadyon sa inyo ng mga mahalagang informasyon. Na factual po yan yung sinasabi ko, mga kababayan. Those are facts. And sa ngalan po ng ating Kakampi Radio, Golpe di Gulat, programa Golpe di Gulat, at sa ating katandem na si Kadyon Ansures. Ito po inyong lingkod, Jake Ortiz, nagpapaalam sa inyo. At kita-kits tayo sa darating na mga panahon. At maraming salamat sa inyong panonood sa ating programa at pakikinig. At magandang hapon po sa inyong lahat.